So, ako po si Mr. Anthony Lucero. Ah, dito po ako, isa po akong senior weather specialist ng Pag-asa at kasalukuyan ako po ang officer in charge ng Climate Monitoring and Prediction Section. Bali, ang aalamin po namin ngayong hapon ito, yung tungkol po sa climate change. So, ano po para sa inyong definition po ng climate change? Ang climate change, yan po yung pagbabago ng panahon dahil sa umiinit na ang temperatura ng daigdig. At ang dahilan niyan ay pollution. Ibig sabihin, man's activities. Yan po ang pinakamalaking contribution na nagiging resulta niyan ay global warming. At dahil sa global warming, nagkakaroon tayo ng climate change. So, bali po sa loob po ng, halimbawa po, sa loob po ng 10 taon, gaano po kalaki yung itinataas po ng temperatura po ng Nagbabago ang temperatura ng ating daigdig by about 0.6 yata. 0.6 degrees Celsius po. Yes. Well, sir, ano po mga activities na ginagawa po ng tao na nagko-contribute po sa climate change? Yung pagkasabi ko sa inyo, ang nagko-contribute niyan ay yung unang-una, yung mga industriya na habang gumagalaw, habang umaandar, o habang nagmamanufacture sila, o doon sa operation nila, nakaka-contribute sila ng malaking pollution sa ating kapaligiran. Yan talaga ang pinakamalaking dahilan yan. Lalong-lalo na ang mga industriyang gumagamit ng energy. Halimbawa, transportation business o industry, transportation industry. Ano bang nagiging resulta niyan? Habang pinapaandar natin ang mga makinarya, nagsusunog tayo ng langis. At ang byproducts niyan ay yung air pollution. Lahat. Yan. Hindi naman natin sila mapipigilan, nasasabihin natin itigil na yan. Kasi yan po ang nagiging hanap buhay ng maraming tao. Yan at habang lumalakad ang panahon, lalong dumadami ang gumagamit nito, lalong nagkakaroon ng pollution, lalong umiinit ang hangin na ating ginagalawan. At pinuputol natin ang mga kapunuan natin, mga kakahuyan natin. Yan ang isang pinakamabigat na challenges na ating hinaharap. Parang hindi tayo natututo. So, kasama din po dito yung mga power plants na gumagamit, basta pong gumagamit ng fossil fuel. Yes. Kasama din sila. Kung titingnan mo, hindi naman kumukonti ang sasakyan. Kung ikaw halimbawa tumayo ka sa tabi ng umaandar na bus, o umaandar ang makinang bus, tumayo ka sa tabi nun, anong pakiramdam mo? Di ba mainit? Pakainit po. Oo. At yung binubuga ng usok, napakainit nun. At habang tumatagal, parami ang mga ganyang makina na nagbibigay, nagdudulot ng kainitan. At samantala, pinuputol naman natin yung mga punong nagbibigay ng kalamigan sa atin. So, habang tinatanggal natin yung nagpapalamig sa atin, nagdadagdag naman tayo ng kainitan. Ayan po, ang pinakamabigat yan. Parang hindi natin malulutas itong problema nito. Dapat talaga magkapit-bisig tayong lahat para malutas to. Ay ewan ko kung kailan pa tayo matututong gumalaw ng magkaisa na susugpuin natin itong mga pangyayari ito na hindi na tayo makaka-contribute sa kainitan ng daigdig. Sir, ano po yung pinagkaiba ng
Kasi meron pong global warming. Ano po pinagkaiba niya sa climate change? Ang global warming, ayan po ang nagiging dahilan ng climate change. Tandaan natin, climate is the statistic of weather. So yung araw-araw na pangyayari, ayan po yung weather. At habang lumalakad ang panahon at ating itong kino-quantify o ina-analyze, titingnan natin kung ano yung nangyayari sa isang buwan, sa isang taon, sa 10 taon, na araw-araw na nangyayaring may weather. At dahil dyan, yung mga pollution natin, tumataas ang temperatura. At pag tumaas yung temperatura, may mga sunod na pangyayari. Halimbawa, maaring may mga lugar na dadami ang ulan, lalakas ang ulan, at magiging matindi ang mga mga bagyo na dadating. At yung may mga lugar naman na madideprive naman sila ng kanilang share sa kaulanan. Yan ang mga magiging resulta niyan pag hindi natin hindi nagiging pantay ang takbo ng pag-init ng daigdig. Habang lumalakad ang panahon, pataas ang temperatura ng ating kahanginan. Sir, bali po habang itinatala niyo po yung mga pagbabago sa temperatura natin, habang ginagawa niyo po yun, natutukoy niyo na po yung mga lugar na susceptible po sa sa biglaang pagbabago ng panahon. Halimbawa, yung mga lugar po na mga mabababa, yung mga lugar po na prone sa bagyo. Tama, malaking usapin yan. Kasi, unang-una kung sasabihin mo namang magre-resulta ng pagbaha. Depende yan kasi yung pagbaha is meron ding human factor na binago natin ang kapaligiran natin. Pagkatapos, yung mga dadaanan ng tubig, yung mga waterways na madalas na nababara na. Katulad, halimbawa ng bagyong Ondoy, nalaman natin doon, nakita natin doon, ang liwanag na yung mga dadaanan ng tubig. Anong ginawa natin? Nabarahan na natin yun, natayuan na ng mga building. Yung mga bahay, tinayuan na ng mga bahay ng ating mga kababayan na dapat sana ay maluwag na dadalo yung tubig. Kaya nga, pag ang isang lugar, dadami ang ulan, o palagay na natin magkakaroon ng biglaang paglakas ng ulan, yan ang magiging resulta niyan, na magkakaroon ng pagbaha. Yan ang isang mga bagay na epekto ng climate change. O halimbawa, at isa pa, yung pagkatunaw ng mga deposito natin na mga yelo doon sa North and South Pole. Dahil sa global warming, natutunaw na itong mga nakadepositong yelong to. At ang nangyayari, tumataas ang tubig ng karagatan. At habang tumataas yung tubig ng karagatan, marami ang mapipinsala dyan. Bakit? Kasi po, mas maraming mga taong nakatira doon sa malapit sa dagat. Halimbawa na lang, Metro Manila. Metro Manila, di ba malapit tayo sa karagatan, sa Manila. Yan. At marami sa ating mga kababayan na kung sakasakali man tumaas ang tubig, madali silang maapektuhan. Katulad na nandiyan dyan sa may Kamanaba. Tingnan mo, dati hindi naman ganun sila. Ngayon, palagi na silang binabaha. At kahit na sabihin mo na dapat hindi na nila tirahan, hindi mo naman sila mapagsabihan na gano'n. Maghanap na lang sila ng ibang pagtatayuan ng kanilang mga tahanan. Sir, sa palagay ko po, yung nangyari po sa Tacloban, yung bagyong Yolanda, kung sakali po sa Metro Manila po dumaan, ano po kaya yung magiging damage po na mararanasan ng Metro Manila? Alam niyo po, hindi
isip-isipin na lang natin sa dami ng mga taong nakatira sa Metro Manila. Eh, yung sa Tacloban, ilan lang naman. At nakita naman natin na walang pinatawad ang bagyo. Mayaman o mahirap, lahat sila naapektuhan. Hindi malayo na mangyari sa Maynila yan. Yung mga nagdaang taon, nakita natin na kahit na walang bagyo o malayo sa atin ang bagyo, wala sa Pilipinas, kayang palakasin ng habagat. At yung habagat, itinaas niya ang tubig ng Manila Bay papunta sa sa Rojas Boulevard. Kita natin. Yan ang mga manifestation ng mga storm surge. At yan nangyayari din sa Maynila. Eh, harinawa, hindi naman sana kung may malakas na bagyo at itulak niya ng tubig papaakyat sa Maynila. Eh, marami sa ating mapipinsan. Kitang-kita naman natin yan. At hindi hindi kailayan sa atin na marami tayong kababayan na hindi malalakas ang kanilang mga bahay na kayang-kayang i-survive nila yung ganyang klaseng pangyayari. At talagang disastrous yan pag nangyari sa Maynila. So, ang trend po talaga, pataas po ng pataas ang temperatura ng mundo. Sir, sa palagay niyo po ba, pwede pa ba siyang mapigilan o ang gagawin lang po natin mitigation lang para lang maging less yung effect o yung catastrophe na maaaring maging resulta ng climate change? Mahirap na nga mapigilan yan. Unang-una, sabi ng mga scientific ko, kahit